Nauna nang ikinalat ng anti-PBBM na marites na si Ramon Tulfo ang chismis kung bakit umano gustong mapatalsik ni former Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson si Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay Tulfo sa isang Facebook post, Singson has an axe to grind against BBM. Ang advice ko sa my former friend, dapat sumuko na siya. Mas maganda kung sumuko sa pulis o sa military, huwag niyang antayin yung nangyari sa Libya. The strongman of Libya, si Gaddafi. Ano nangyari sa kanya? Taong bayan humuli, pinatay. Dagdag pa niya, ito raw ay dahil hindi umano pinagbigyan ng PBBM administrasyon ang hiling ni Chavit na ma-extend ang kanyang lease o upa sa Metro Walk sa Pasig City. Kaya galit na galit umano si Chavit at nais nang mapabagsak si PBBM para maging presidente na si Pionatic VP Sara Duterte at tuluyan na niyang makuha ang gusto niya. Pero ayon sa mga impormasyong makikita sa online sources, ang Blemp Commercial of the Philippines Inc. na pag-aari ng Mang Kanor ng Ilocos Sur ay kasalukuyang may de facto management at control sa Metro Walk. Sa katunayan, sa mga ulat ng media noong Oktubre, kasama pa si Chavit ni Transportation Assistant Secretary IC Calaguas sa ginawang demolisyon ng Metro Walk para sa itatayong Ortigas Subway Station. Pero ang mas malaking tanong, sino ba talaga ang tunay na nagmamay-ari ng mahigit 8 ektaryang Metro Walk, isang prime area para sa leisure, nightlife at lifestyle activities? Matagal na itong paksa ng mga legal na labanan sa loob ng ilang dekada. Isa sa mga claimant ang gobyerno sa pamamagitan ng PCGG na nagsasabing state-owned ang Metro Walk dahil bahagi umano ito ng ill-gotten wealth noong panahon ni Marcos Sr. na konektado sa Marcos crony na si Jose Yao Campos. Matatanda ang isinuko ni Campos ang mga titulo ng lupa sa PCGG noong 1986 matapos ang People Power Revolution. At sa isang news report noong 2007, ang nooy Ilocos Norte representative na si Bongbong Marcos ay nag-claim din ng pagmamay-ari sa nasabing Metro Walk property. Ngunit hinarang ito ng PCGG. Samantala, sila kay Chavit naman ay nagkiklaim ng pagmamay-ari ng property mula pa noong taon 2000 at iginiit na may hawak umano silang mga valid na titulo. Noong 2011 pa nga, gumamit umano si Chavit ng private armed guards upang kontrolin ang property na may kabuuang lawak na mahigit 18 ektarya. Ibig sabihin, ilang taon na niyang ipinipilit na pag-aari niya ang buong lugar at willing siyang makipagpatayan dito. Kaya kung totoo ang chismis na pinapakalat ni Ramon Tulfo, hindi ito basta personal grudge lang. Pinag-uusapan natin ang mahigit kumulang na 200 bilyong pisong halaga ng lupain at tila handang pumatay si Chavit dito.